tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating unang linggo ng Kwaresma, tayo ay hindi dinadala sa tukso. Baka po akala ninyo, dahil ang ating ebanghelyo ay tungkol sa tukso, tayo ay magpapatukso na rin. Alam niyo po ba na bago pa ako magmisa, ako'y tinukso na. May isang babaeng lumapit sa akin. Baka narito pa yon. Makinig ka. Paglapit niya sa akin kanina, ang una niyang tanong, "Totoo po ba kayong pari?" Parang napakamot ako, parang nagpintig agad yung tenga ko eh. Parang gusto kong sabihin, ano ba suot ko? Nagsisimba ka ba sa Quiapo? Bakit ang unang tanong niya ay, "Totoo po ba kayong pari?" Tapos ang sagot ko, "Bakit niyo po naitanong?" Kasi po, ang daming sinasabi sa akin ni Lord. At gusto kong sabihin sa iyo lahat ng sinasabi sa akin ni Lord.
Sabi ko, hindi po ako pwedeng makinig dahil ako'y may misa ng alas 7. Kung gusto ninyo, mamaya po pagkatapos ng misa. Tsaka sabay alis. Sabi niya, wag na lang, hindi ka pala marunong makinig. Diablo, no? Demonyo. Bakit? Sisirain ang araw mo. Sisirain ang mindset mo. Tatanggalin ka doon sa dapat na iyong gagawin. Ito ang ginagawa ng mga diablo. Ito ang ginagawa ng mga demonyo. Ang alisin sa isip mo ang tama mong gagawin ngayon. Kaya dapat itinatapon nyo ang diablo sa inyong kaisipan. Baka po nandito kayo sa loob ng simbahan, pero ang iniisip nyo kung saan kakain mamaya. Mamaya na yun. Hindi mauubos ang sotanghon. Paulit-ulit lang yan. Hindi mauubos ang kainan. Kasi sinisira ang ating mindset kapag tayo'y nakahandang tumungo sa daan ng Diyos. Ang narinig po nating tatlong tukso ay ang core human weakness. Ano yung core human weakness? Yung kaibuturan ng kahinaan ng tao. Ipinakita sa atin sa Ebanghelyo kung ano yung tatlong pinakakahinaan ng tao. Ang una ay ang physical need, ang pangangailangan ng katawan, na hindi lamang ito tungkol sa pagkain, kung hindi ang lahat ng bagay na magbibigay sa comfort ng tao. Hindi ba't between sarap at hirap, ang pinipili palagi ng tao ay ang sarap. Ayaw niya nang maghirap. Kaya nga po physical need. Itong batong ito'y gawin mong tinapay, na para bang ang lahat ng solusyon na pwede nating makita sa mundo ay ang pangangailangan lamang ng katawan. Mas higit nating dapat tingnan ang pangangailangan ng Espiritu. Dahil kung malakas ang Espiritu ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang hinihingi ng katawan dahil tayo'y nakaugat sa lakas ng Diyos na nagbibigay sa atin ng awa at ng biyaya. Ang ikalawang matinding human weakness ay ang pride and presumption. Ano yung pride and presumption? Tumalon ka. Sasaluhin ka naman ng mga anghel kasi anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, tatalon ka dyan dahil mayroong sasalo sa'yo. That's presumption. Yun bang pride na nais ng tao ay hindi alam na ito'y idinidikta ng diablo sa atin? Ano ba yung halimbawa pa ng pride and presumption? Magnakaw ka. Hindi ka mahuhuli. Hindi ka makukulong. Kasi powerful ka. Kasi politiko ka. Hindi ka makukulong. That's pride and presumption ng mga makapangyarihan. Papaano yung mga ordinaryong tao? That's also pride and presumption. Kapag nakikita mo na, pero patuloy mo pa ring ibinoboto
That's presumption. Na akala natin, ang mga taong nakikita lang natin, pero hindi alam ang ginagawa ay tama. I am not sounding as politician. Hindi po. Dahil ito'y ginamit na ng dyablo kay Jesus, kaya ito'y ginagamit pa rin hanggang ngayon. Patayin na yan. Addict naman eh. That's pride and presumption. I-abort mo yan. Hindi ka naman handang magbuntis eh. That's pride and presumption. Mga galawang diablong umaaligid at tumatanikala sa kaisipan ng tao. Huwag kang magbigay sa simbahan. Korap naman yan si Father eh. E di wow. E di sana ang yaman ko na. E di sana wala tayong ganito. E di sana wala tayong ilaw. Wala tayong electric fan. Kung ang ibinibigay mong 5 piso ay napakalaking issue sa iyo, that's pride and presumption. Ito yung kasalanan na ibinibigay ng dyablo sa atin. Na binibigyan niya ng panibagong kulay ang kasalanang noon pa, pero hanggang ngayon iniisip ng tao. At ang ikatlo ay worldly power. All I will give you. Nakita mo yung lahat? Sumamba ka lang sa akin. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. That's worldly power. Tinukso si Jesus, pero hindi siya natalo. Bakit? Dahil nakaugat siya sa kaniyang misyon at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang itinuturo sa atin ngayon. Marahil ngayong oras na ito, tayo'y tinutukso. Pero uuwi tayong hindi patatalo. Amen? Pagpalain tayo ng poong may kapal.